Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Magandang umaga. Welcome to Karambola kasama sa Impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Mapapakanood at mapapakinggan kami via our website on dwiz882am.com. Dito maaari ninyong i-download ang DWIZ app for iOS or for Android phones para mapakinggan kami via internet audio. Mapapakinggan at mapapanood din po kami sa aming mga social media accounts, Facebook Live and YouTube Live Streaming. Huwag pong kakalimutan like, share, follow, subscribe at mag-participate sa aming very exciting comment section. May text line din po kami para din sa mga nakikinig sa radyo, 0999-376-6768. Ulitin po natin, 0999-376-6768. Mapapanood din po kami sa Digital Free TV, Aliw 23, sa Sky Cable, we're on Channel 72. On Signal, we're on Channel 24. Sa TV Plus, we're on Channel 27. And on GMA For the Box, Channel 32. Available din po kami sa ibang mga digital TV devices and receivers. Rescan lang po para makita ang Aliw 23. Magandang umaga. Good morning! Good morning, everybody. Wala tayong babati happy birthday. Meron ka? Happy birthday. Wala. Bawal na ba? Hindi binabati. Hindi, sabihin mo. Hindi natin binabati. Sabihin mo, hindi namin binabati. Hindi namin binabati. So, kasi ng happy birthday. Maligayang kaarawan si J.Ann Encarnado, VP ng Corporate Communications ng Converge. Yun. So, Sinisita tayo ng mga nanonood. Nga pala, Bakit nang babati na hindi ngayon? namin binabati. Dapat hindi kayo nang babati. At hindi rin namin binabati ang business editor ng Manila Standard, ang artistahing si Roderick De La Cruz. Yes. Hindi natin binabati. Artistahin ba rin? Pati si Attorney Vinci Albano. Hindi Ayaw natin batiin. Hindi natin Ayaw binabati. natin Okay. batiin. Hindi. Ayaw na ho namin mambati kasi sinisita nyo kami. Saka si Ricky Guzman. Ricky Guzman. Okay. Very good. Makiramay ulit tayo sa pamilya ni Conrad Diciro. Conrad Diciro. Oo, Kaibigan natin yan. Kaibigan ho natin. Magaling na manunulat. Yan. Kumanta. Magaling kumanta yan. Ay, Si oo, Conrad. oo. Pero hindi ako nagturo dyan. Hindi. Hindi. Ay, di ba? Hindi ako. Akala ko. Oo. Akala mo ikaw? Hindi. Magaling kasi. Alam Puro mo. mga oldies ang kantahin niya. Basta Beatles, Everly Brothers. Saka mag-gitara. Gitara pati. Magaling si Conrad. Dormmate ko yan eh. Oh, Nara boys ba kayo? Sa Hindi, Ateneo? sa Cervini. Sir Vini. Vini. Yan yung kasi kami Elyaso eh. Cervini Eliaso. Oh, yun. Yung Elyaso aircon, yung Sir Vini. Cervini. Para sa mga... Natural. Sa Hampas Lupa. Sa mga... Yung basketball team, siyempre, nandun sa aircon. Of course. Yung mga mortals, mere mortals. Mortals. Doon na sa Cervini yan. Sir Vini. Kami aircon. Ang trabaho namin doon dati, nag-proctor sa Sabado. Kasama si Conrad. Nandun kami sa reception desk. Yun ang trabaho namin doon. Kaya Kiramay po kami. Kiramay kami dyan. Yung kanyang kapatid na si Paul De Quiros. Paul De Quiros. Ang parang, Ayun din, isa pa yun na Magaling Mahilig din yan. din. Mahilig si Paul. mga Simon and Garfunkel naman yun. Mga mga Naga Boys. Okay. Meron hong good news. Yes. Ang bumulaga sa atin ay isang magandang good news. Sige nga. Ngayong Oktubre daw, ang ating inflation Rate rate. of growth. Inflation rate ay 4.9%. Okay. Bakit good yan? Yes. Kasi ang expectation po, maski ang Bangko Sentral ng Pilipinas, Tataas pa yan. lalagpas sa 5 Oo. ang inflation rate. At hindi inabot yun. Yun ang good news. Ngayon, anong dahilan? Bakit 4.9%? Diyan to magkakatalo-talo kung talaga bang good news to or
Or pahinga lang. Nagpapahinga lang. parang ano lang. Break. Break. Oh. Time out, magpapasko. Time out. Oo. Kumbaga sa impyerno, coffee break lang pala yun. Babalik kayo sa apoy. Okay. Ngayon, ang sabi ho, ng mga tawag nito, analyst. Hindi pa economic managers yan. Hindi pa Analyst pa economic ito. managers. Ang mga sabi po ng analyst, kasi nga, kaya bumaba ang inflation dahil humina rin ang demand. Mm. Ano ibig sabihin nun? Mm. Di ba? Ang pagtaas po kasi ng presyo ng bilihin. Okay. Pag marami kayo nag-aagaw-agawan doon Limited resource. sa limited na bilihin, tataas talaga ang presyo nun. Nawala yung pressure down na yun kasi nag-slow down. Humina, ibig sabihin, bumagsak ang kita, ang buying power Ng mga consumer, hindi ka mukha dati, marami sila nabibili, ngayon konti na lang na nabibili nila. And therefore, humina na ang demand. And therefore, ang inflation mag-slow down. Okay. Isa po yan. Pag mahina ang demand, ibig sabihin, slow economic growth. Okay, dalawa po yan laging nagkakasalungat yan Mataas ang iyong inflation pero mataas ang iyong economic growth. Pwede yun. Sabay. Mababa ang iyong inflation and yet mababa rin ang economic growth. Mabigat yun. Hindi maganda. Mabigat yun. Mabigat. Mas maganda po yung mababa inflation, mataas ang economic growth. Yes. Yan. Ang analysis dito, itong pagbagsak ng inflation rate, malamang bumabagsak din ang economy. Okay. Hindi maganda yun. So, hindi pa rin siya ganun ka-good news. Okay? Maski na sana medya-medya lang, hindi pa nangyari. Yan. Oo. So, Slight. kuwan lang po ito, mukhang sabi nila, ang tingin nila. Way station lang ito. May base effect Oo. Kasi sobrang taas, almost 7% noong October last year. Ngayon, so ang taas ng base mo noon, tapos nag-slow down na economy mo, bababa ang inflation. Okay. Pero meron po sinasabi si NEDA Chief, Okay. Arsenio Balisacan, Balisacan. na talagang humina naman daw ang pagtaas ng presyo ng pagkain. Take note hindi po bumaba ang presyo. Humina ang Tumataas pa rin ang presyo, yung rate, pero hindi na ganong kabilis. yung rate of growth. Hindi na po ganong kabilis. Okay? Pasalamat na rin tayo doon. Para sa context, gaano kabilis naman ang pagtaas ng wages and salaries? Hindi makasabay. Hindi. Kaya nga Hindi bumagsak pwede. ang demand. Right. Exactly. Bumagsak ang buying Bagsak power. ang buying Hindi kaya power. yun. Hindi kaya yun. So, ang maganda po rito, kasi ang inaasahan natin, 5.6, as BSP nga hanggang 5.9, pero nag 4.9 pa lang, na lang. Ang hindi maganda rito, ano yung dahilan doon? Yan. Kasi ang food and non-alcoholic, ang kanyang inflation rate, pag tinignan mo, nasa 7% pa rin Okay. yan ang iniinda ng taong bayan. Yung food and non-alcoholic beverages. Andyan yung kape, andyan yung tsaa, fruit juice. Okay? Noong September 9.7% yung food and non-alcoholic. Ngayong Oktubre, 7%. Mabigat pa din. Although, humina na. Hindi na 9.7% ang taas, 7% pa rin na Pero lang. ako tinitingnan ko, kaya naman sila Secretary Balisacan, ganun din na nasasabi at yung mga prophet of boom, ika nga. Prophet of boom. Kasi, kumbaga sa pag nanonood ka ng basketball, ayan, it's not that streak ng pagtataas. Talo pa rin. Talo pa rin. Pero, as sports writers, it's not a losing streak. Ito type nila yan. Talo pa din. Talo pa rin. No, it's still a losing Bumaba lang ang streak. It's a lamang. losing streak. but Bumagal. Bumaba lang ang Hindi. lamang. Ang importante It's dyan still a sinasabi ni yung Secretary Balisacan, lessons learned yan. Yan, no
ito ang dapat nating gawin, etc. Ang yaman natin sa lessons learned. Okay, vegetables. Tubers. Yung tubers, patatas po, kamote, gabi. Bananas, cooking bananas, kung ano-ano pa. Yan ang malaking slowdown. Naging 12% na lang magmula sa almost 30% Na, na inflation noong September. Ang bigas po, mataas pa rin, double digit pa rin. Yan ang masakit. Double digit pa rin. Noong September, ang inflation rate niyan, 17.9, almost 18%. attributed to Po. this. Noong Oktubre, despite all the bragadosyo Price control. from Ay, all the bragadosyo and all the tawag dito, Accolades. congratulations, patting oneself on the back. patting yourself on the back, nasa 13% din pa rin po ang inflation ng rice. Ouch. Double digit pa din yan. Tinitignan ko ho yung official na kumbaga yung computation. Okay? Kaya ang matindi rito, mataas po ang timbang ng pagkain sa ating inflation rate. Sa basket. Sa basket. Sa basket natin. Yung mga kumakain sa labas, ganun pa rin po. Ang inflation rate, restaurant, galing sa 7, naging 6.3 na lang. Okay? So, meron pa rin po. Ang pinakamagandang balita ay ang transport. 1% na lang. Tumataas pa din. Palagay ko yung taas na yun dahil sa Grab. Yung surge pricing ng Grab. Wala na ibang dahilan kasi Totoo. permanente naman ang pamasahe. Naka-fix yung iba eh. Pamasahe. O kaya konti lang nagta-travel na lang. Ayun. Pwede rin. Pwedeng gano'n. Stay at home na kayo. Kasi wala ka naman po. Yun ho mga manginginom. Mahirap pa rin. 9.3% pa rin. Ang inflation rate sa mga manginginom. To the rescue naman yung mga nagtitinda ng mga alak na, yung may ikling Amerikana. Okay. Yung mga mumurahing alak. Yun ang binibili nila. Papasok na sila sa ganon. Oo. Yung mga gin bulag. Wow, wag na mag-single malt. Pag na, May Conrad yung na mga ganyan. single malt, wala na yan. Wag na, wag na. Bakalat. Eh, mga nagsisingle ganon. malt lang ako. Yung mga Paglibre. Paglibre. Halimbawa si Attorney Philip. Nainis. Nainis na naman, napikon. Padalang kita dyan na single malt. Yan. Ayan. Bagay sa'yo. Yan. So, may pahihirapan tayo ni Attorney Philip. Pero ang sinasabi kasi harvests were, hindi naman bumper. Pero Hindi, papasok pa lang boosted yan. the supply of Papasok rice. papasok Hindi pa lang pa na ano yan. nung Di ba? Di ba October nangyari yan. yan? Hindi pa nakita. Papasok nung pa lang yan. October. But they anticipate Ang forecast po kasi, Bumper crop. yung 4.9, bababa pa yan hanggang 4 by mid of next year. At the very least, 4. Okay? Although ang talagang ideal, gusto natin, between 2 and 3% Yes. ang inflation. It will take time pa po. Kasi, Ang mga factor dyan, siyempre, ang sabi nga ng ating mga economic managers, supply side. Mahina po ang ating agriculture production. Yan ang pinanggagalingan. Meron din pong import factor. Yung factor na imported na ating kinakain, nakakadagdag sa inflation yan. Why? Because of the weakening peso against the dollar. yan, another issue yan. Weakening peso. Kaya sabi ko nga kahapon, chicken or egg yan. Alin mauna? Tumigil ka mag-import. Paano lalakas yung peso? Pag tumigil ka mag-import. Pag tumigil ka naman mag-import, magugutom naman. Tumigil ka mag-import o kaya taas lalaki ang remittances, lalaki Yan. ang inward FDI ganyan. Tourism. Yan. Ang tourism po, Services. nagyayabang na naman ang ating Department of Tourism sa kanilang statement, malapit na raw po tamaan yung kanilang target. Ang kanilang target, 4.8 million visitors. Ang dumating daw po na 4.5
million Malapit na. Malapit na. Malapit na. Pero napakababang target. Bagay, kumpara sa mga Ibig kapitbahay. sabihin- Nag 10 million na po tayo eh. Hindi natin nakuha yung revenge travel. Wala. 8 Yun yung, million ang these are the people who would have gone almost home 9 anyway. million nung pre-pandemic. There was- Hindi ito yung vacationers, tourists na these are the people who would have come home anyway. Hindi, pero Would may have daya pa traveled yung 4.5 na yun. May daya pa yan. Kasi may mga binilang po nila sa arrival, yung mga Pilipino umuwi. Yeah, yung OFWs na talaga nagbabakasyon, yan dahil counted yun as But tourists. wait a minute, you use the operative word. Ano? Poised. Ano po? Poised to. Ready na. Poised. Ready! Ready nang magtagumpay. Ganun, dapat ang pagtingin dyan. So, kaya humihina ang peso. Okay? Ang mga dating pinagkukuhanan natin ng dollar. So, problema, ang weakening peso. Kaya nagkakaroon ng inflation yan. Ano solusyon? Kailangan lumakas ng konti ang peso. Saan tayo kukuha ng dollar? Yun ho mga OFW, pataas ang remittance niyan. Yan ang tumataas. Yung sector na yan. Yan lang. Ang export, hindi. Yung FDI, wala rin. Foreign direct investment, hindi rin. Hindi rin yan. Loans. Yeah. Yan Tumataas tayo din. magaling, lumalaki. Tumataas din yun. Lumalaki. Well, paano yan? Pantak. Di ba kaya last year, late, siguro about fourth quarter last year, nag-loan tayo. Tapos nagtataka tayo, para saan yung loan na yan? Kasi kung ano- pinupuno. anong program lang. Yeah. Program-based, hindi project. Kaya nga, halimbawa ho yung hindi eh. project. Hindi eh, walang katuturan na loan yun eh. Pero program nga. Nutrition. Yan. Program. Food stamps. Wala naman talagang project yun. Versus, halimbawa, mangungutang ka para sa train. Correct. Yan, project yan. Alam, makikita mo, hard asset yan. Pero mangungutang ka para sa Para nutrition, mapuno yung kulang natin. pang ano po dollars yan, sa- pampuno ng dollar. Mga ganyan lang. Ng reserves natin. Yan. Saka hindi mo gagamitin muna. In the Oo. meantime. Ganon. Well, Kagayan. ang inflation rate po natin, kahit na ganyan, na kami nagsasabi, may good news, 4.9, pero may mga masamang effect. O ang pinanggalingan nun. Kahit ganyan na sinasabi namin, pag kinumpara mo naman ang Pilipinas sa ibang bayan, we are not doing poorly. As a matter of fact, maganda po Maganda ang ating sitwasyon. ang ating performance. Kasi sa ibang bayan, Mas matindi. ay nako, Mas matindi yun. But that has been the case for several years now. Pero in ASEAN, we are almost within hindi po na tayo hindi nagkakala. tayo nagkakalayo. Okay. Although, siyempre, yung mga ibang bayan na may oil, kagaya na Indonesia, sa Malaysia, ay kaya. below 3% We'll yan. do better. Kaya nila yun. Pero yung Thailand, yung mga ganyan na umaasa din. Yung mga malalakas mag-export, like Singapore, maganda yan. Kaya nila. Pero yung mga Vietnam, walang oil. Thailand, very almost in the same boat. boat. Ang kawawa yung Argentina, 138%. Ang inflation. Bayong-bayong ang kailangan mong dala. Pinapalitan na nga nila yung zeros nila eh. Yung Bolivar. At hindi pa Venezuela. tumitigil, ah. Hindi. Galing po sa mga 90 lang yan eh. Nag-138. Grabe, yan ang grabing inflation. Venezuela, And yet, Argentina, ang lakas ng production Oh. ng food niya. food producer. Meron pa silang konting oil. May cattle sila eh. Oo. Ang Venezuela, may Pampas, oil yan. di ba? Yung Pampas, yan po Matindi yung... yan. Plains, the kumbaga, plains. Oo, patag yan. Patag. Parang Central Luzon. Meron Na silang laki. grazing Miles land. and miles. Oo. Malaki. Yan. Brazil, ganun din. Oo, Brazil. Venezuela, yan. Well, ang Brazil, maganda. Medyo mahigit 5% lang ang kanilang inflation. Pero sa US po, sa Yan, US, tingnan mataas din natin. yan. Mataas. 3.7. Mataas yun. Mataas yun. Sa standard ng Amerika. For the US. Okay? But not too bad. Yeah. Not too bad. Naman, Yung grabe war naman na- ang ginagawa ng Amerika, pump-priming na katakot. They're just printing money without anything. Plus may war industry sila. That's the reason why they have that. Okay naman. Kung merong EDCA rito. Pero tayo, bakit tayo kahit papano we are in a
ika nga not doing poorly? Is it because economic kasi yung fundamentals that inflation- the programs instituted in the past? Hindi, number one, yeah. The inflation OFW, problem is worldwide. Yes. Sabi na nga natin, merong imported inflation tayo. Yung logistics, Yes, laking bagay. No? Malaking bagay yun. Yung inflation worldwide po, sinasabi nila, 70 to 80% yan dahil sa logistics. Okay. Okay? Nag-i-import tayo. Di kakargahin natin yung increase ng price ng logistics. Plus locally, ganun Yeah. din. Mabuti na lamang, yung bagong secretary natin sa agriculture, Oo nga, sinasabi, nakakaginhawa yung sinabi niya. production daw Production, siya. ano siya? Focus. Pro-production. Kasi in another life daw, Oo. producer siya. Producer siya. Ngayon lang, in this life siya importer. Sure. So, baka bumalik yung dating in a previous life. Gusto niya ng statistics, tama Yeah. data. Data, tama. Kaya gusto niya buhayin yung Bureau of Agricultural Statistics. Kasi napansin niya, magulo Hindi ko ma-gets ang ating... Kanya-kanyang claim. Kanya-kanyang Oo. claim. Iba-ibang department, iba-iba yung numero on the same things. Tama. Tapos nag-aaway pa sila sa PSA. Ay, isa pa yan. Oo. Anong pinag-aawayan? Statistics Yung din. statistics. Mabuti nga, Turuan sila. mabuti nga, Lies. Damn lies. And statistics. mabuti nga, matindi ang investigation sa Senate. Otherwise, makikipag-away din yung economist to. Ay, marami yun. Marami yun. Just add water. Isasigi ko po na economist sa Senado. Kaya nga eh. Dami yan. Pasingit, meron tayong nakalimutan na hindi batiin eh. Sino? Sa YouTube. batiin yan. Hindi natin binabati dapat si Floren Carlos Suba. Ay, Uy, naku, yan Floren. ang isa sa mga sutil ng, Nagpadala ba naman? ng pangbati? ng pambate. Oo. Maloko to sige, Floren. 18 years old na daw siya. 20 years ago. Nag-U-turn na siya ng pagbilang. Grabe So, next year, 17 ka na, Floren. Yes. 20 years ago eh. So, So, tama. So, hindi ka namin binabati, Floren Carlos Suba, ng happy birthday ngayong araw na ito. okay. Okay. Inflation po, mataas pa din ang food. Okay. Pero, naglabas ng statement ang NEDA. So, ang sinasabi natin, because of the inflation rate, ay bumaba, malamang humihina rin ang economy. At yun ang dahilan sa pagbaba ng inflation. Nakakaano yan. Kasi yun, ang 1% na mawala sa ating economic growth, Mabigat yun. daang libong trabaho Ang mawawala. ang dapat na-create. Sa 1% growth rate natin, daan-daan libo na trabaho dapat ang na-create. So sabi po ng press release, press briefing sa Malacanang ng NEDA, on track daw po ang NEDA. Meron kasi tayong Philippine Development Plan. Plan. Of course. 2022 to 2028. 5 years po yan. 2023 to 2028. On track daw po sila Talaga? in laying down the groundwork. Yeah. Kala ko on track na tayo Kala ko on monitoring. sa growth coordinating. rate sayang naman yun. Ganado sana akong basahin yung balik. Okay. On track ba sila On laying the groundwork. Totoo. on laying down the groundwork? Yan. Hindi pa po nagsisimula, in other words. Yung groundwork, nililay down lang nila at on track sila doon. Baka naman planning. Hindi ko alam. Para bang tourism? Planning to lay down the basis. At least ito, nandoon na sila sa Sa? ina-asfalto na nila. Ay! Ang hinihintay na lang, Di ba tapos? Diba? Ina-asfalto na nila, hinihintay na lang nila kung anong sasakyan ang gagamitin. Ano ba to? Gagawin pa yung sasakyan. Vios ba to? O ano ba? Truck ba to naman? At hinahanda na raw po yung kanilang report. Yes. Uy, reporting on the preliminary stages. Kung ano daw mga accomplishments ng ibang agencies. Hinahanda pa nila kung paano nila i-explain sa atin yung status nila ngayon. Magbabalik ang karambola. Oras natin, 8:30 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa
Karambol sa DWIZ. Karambola, karambola, tuwing umaga. Nagbabalik ang karambola kasama pa rin sa impilan ko at Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. 10th anniversary ngayon ng Yolanda. Yung matinding, biktima, no? today. matinding pag-ano ng Yolanda. Ay mukhang tuloy-tuloy naman ang pag-ayos doon. At I think Tacloban and the other places in Eastern Visayas na apektado ng Yolanda, medyo bumabangon ng maayos. Ginawa ho ito ng mga environmentalists. Ginawa nilang pagkakataon ito para isulong ang consciousness. Ang kanilang punto, yan Yolanda na yan, kaya ganyan napakalakas because of the climate change. Okay? So, at napansin po yan ng maraming scientifico sa buong mundo, na palala ng palala ang mga bagyo. Yeah. Pati hurricane. Okay? So, yan po ang kanilang ginagawang, halimbawa, Greenpeace Philippines. Okay. Ginawa nilang chance. Magandang pagkakataon to para ma-promote po yung environment consciousness natin. Isang magandang lesson that we can learn. Pero it's not up to us. It's not up to us. It's not really up to us. Ang isang mga leksyon na nakuha natin dyan is tungkol dun sa pagbibuild ng communities by the sea. By the sea. Okay. O paano ba yan, etc. and everything. Tsaka empowering of fisher folk. Kung paano gagawin natin sa ating mga komunidad doon at lahat. Kasi pagka ang kiniklaim natin is an EEZ, which is water, Okay. dapat may presence tayo sa tubig. Okay. Ano yung presence sa tubig? Yung pag-extract ng resources, pag-explore, Okay. fishing is an extraction. Yung din natin, kung imamapa natin yung ilalim ng dagat dyan, pwede rin yan. Yung pag-research. Ang meron hong environment issue ngayon, yung mga nasisirang coral. Sa matter of fact, ngayong November 16, yung aming Rotary Club of Makati Dasmariñas, pupunta kami sa Bawan. At Batangas. maglalaglag kami ng mga artificial reef. Made of organic materials to, pare. Mga coco peat, mga gano'n. Hindi Hindi goma. Hindi goma. Oh, hindi. Yung mga goma eh. At hindi rin plastic. At hindi rin plastic. Mabuti. Organic ito. Organic. Napaka-importante. Dahil nasira ang mga corals. Ang alam natin dyan sa environment issue, dati akala natin yung fishing, dynamite fishing, yung mga fishing methods na nakakasira. Wala, kasira din siya. Pero, kumbaga ngayon, because of the awareness, bumababa na yung incidences ng gano'n. Precisely, alam mo kung bakit nasisira ngayon. Ah, Ang findings po ng mga marine biologists, sa trawlers. yung sedimentation. Oh, Yun ang dalawa, construction na ginagawa Yes. natin. Pupunta Build, sa dagat, build. yung Yung mga mga build, alikabok build. and everything. At pag pumatong sa mga coral yan, ay mamamatay. Hindi makakahinga eh. Mga hayop yan eh. Breathing po yan. Matindi ang sedimentation at siltation of our waterways. Yeah. Rivers, Po etc. yan. and everything. Napag-aralan na ba yan? At paano ba? Baka paano natin matitigil yan? Kasi habang meron tayong construction, naapektuhan yung ating mga karagatan. Meron ba tayong batas? Saan ba tinatapon yung mga construction debris? Yeah, tama. Saan ba tinatapon? isa pa yun. Sa pangpang? Ay mapupunta doon sa mga coral yun. Pati, Meron ba tayong ginagamit batas sa na? reclamation. pati nga yung pati nga yung
di ba, for a long time, we had this program about promoting yung mga bakawan, pag ano ng bakawan. Right. Tanim. ano, Yeah. nawawala rin yun. Right. Well, Nawala na yung program. there have been some companies, mga groups who have been, active dyan, yung mangroves. Nagtatanim sila. But, again, marami pa rin dapat gawin. Pero ang akin, mas naisip ko, gaya nun doon sa may malapit sa amin, at ito, talito doon sa inflation na pinag-uusapan natin, yung mga fisher folk, talaga, kapit sa patalim. Pag talagang Okay. walang makain, they will return to Dynamite illegal ways of fishing. Gaya nung paglalason sa dynamite fishing. And that's more my concern talaga dahil livelihood eh. So, that has it's a to be function addressed. also of income. Ano? Of income. Kapag Oo. mababa ang income Kapit ng sa mga patalim taong lang, bayan, mas talaga siya. wala na silang pakialam sa Wala environment. pakialam sa environment yan. Kaya tama-tama ito para sa sa bagong secretary. Kasi fishing Matinding challenge yan. guy ito eh. Yeah. He can Nakita mo ba yun? he can come out with a program Yeah. for Yeah. our marginalized at saka Para fisher folk. yung mga... mas mahirap ang sitwasyon nila kaysa sa farmers. Correct. Oo, Sa totoo lang. correct. Sa totoo Yun nga lang. yung sinasabi ko sa may amin, maraming ganyan. Unless magkaroon tayo ng aquaculture talaga. Oo. Matitindi. Kasi sa Taiwan, yan naging Yan ang solusyon naging nila. solusyon nila. As a matter of fact, marami na silang bangus. Kinukuha lang na dito Yes. sa atin yung fingerling noon. Oo. Ngayon, meron na silang mga sabalo. Kita mo yun, ano? Hindi, Kinuha nila din dito yun. napaka-importante niyan. Kagaya dyan sa Sarangani, nung mga bata mo. Parang Joel. Oo, Ang real estate ang, Hindi, ano, basta kayo Ito ng bangus dyan. Huwag na kayo mag-concentrate dyan sa mga grazing land na kino-convert ninyo. Migs. Gawin ninyo yung Sarangani Bay. Inaayos ninyo. Na pwede aquaculture. Kasi sila nag-ayos dyan. Ha? Oo. They promoted, mga kaeskwela ko sa Science High, sila ang mga scientists nila. Dyan sa workout. Dyan sa pag-develop ng Sarangani is being exported. At saka, ang isang naging problema, yung sinasabi ni Paring Conrad, yung tungkol nga sa sedimentation at lahat, ganyan ang nangyayari sa dagupan. Nawawala na yung mga dagupan, bangus na sa sarap. Ayo. Kasi construction doon, nawawala. Yung pati yung kanilang mga fish pond, etc. Sana kasi ang marami daw na napabayaan na fish pond na pwedeng ma-revive ulit dyan sa Samar, kina Gob Ben. Paano mo i-revive yung kung ang elektrisidad mo May comment dito sa sinasabi mo, John. O tama pala si Aling Cynthia. Kasi puro daw tayo lupa. Dapat aquaculture naman. Yan. Ayan. Okay. Tama. Sure. Loko ka. Ito, merong hong mga naglakad daw, protest walk, across San Juanico Bridge. Yan o San Juanico, yung nagko-connect na Samar Island at saka Leyte Island. Isa sa mga pinakamagandang tanawin niyan sa Pilipinas. mahabang, tulay. May mga naglakad protest walk. Tinawid po yan tulay na yan. Humihingi na reparation doon sa mga communities na winasak talaga nito, Yolanda. Sino magbibigay sa kanila? Reparation? To whom? Kanino kayo hihingi? Yun nga ang problema. Sino may obligasyon? Kasi ang reparation, di ba, to restore, repay, sino ang may utang? Yun na nga. Sino? Sino po? E di... Gobyerno. Yung mga nagsisira ng... yung mga sanhi ng climate change. Sino yan? E di Amerika. E di China. E di Europe. Yung mga... malalakas ang... malalaki ang carbon footprint. Carbon footprint. Sila mismo. O paano natin hihinga ng reparation yun? Okay? So, kwan lang ho ito, media event. Sa kung analyze mo, saan ka kukuha ng reparation? Maganda lang tignan na nag-marcha sila, na nag-walk sila. Yang 10 years after Yolanda. Meron na ba? Nakagawa na ba ng mga bahay doon? Meron, medyo naayos-ayos na nila. Pati yung
ano na rin nila yung mga ibang mga nawalan ng mga bahay, lahat, etc. Alala ko noon, nagbigay kami mga bangka eh. Kasi Hmm. yung mga tao doon, kailangan nila ng temporary pagkukuhanan na makakain. Okay. Anong meron sila? Di ba dagat? Oo. Ang daming isda ron. At least kung may bangka ka, kakain ka. Kahit pa paano. Makakapag, mga may 200 bangka. In the meantime, Bigay namin. wala bang statement yung bagong SEC tungkol sa pag-uusap nila with Most Traveled sa pag-aayos ng municipal waters natin? Kasi kung pag-uusapan natin yung subsistence fishermen, Okay. mahagi yan yung municipal waters. Nag-uusap ba sila? Kama? Dapat mag-usap. Bago pa lang naman. Let's be Baka fair. nasa abroad nga eh. Kaya nga, mag-iintay pa si Seth. Kasi si Frasco, nasa abroad. Oo. Nasa London. Alain mo. Nagpo-promote Nag-open po ng siya. tourism sa London. Oo. Siya nag-open nung... Parang ang lakas ng tourism natin doon. No? ang UK po, kulelat yan sa ating tourism market. Kayo naman, para mabuhay yung market na yon, Ay, kailangan ba? doon. Okay. Para ma-justify yung unang-unang trip niya, dyan. Sayang ang gastos. Correct. Para sa akin. This is, by the way, the Hindi, biggest delegation. napakahinang market yung pang pupuntahan mo. At ito yung pinakamalaking delegation ng Tourism Department so far na pumunta. Malaki ba yun? May mga kasama lang congressman? Talaga to si Trixie, oh. Ay, meron ba? Ilang congressman lang. Yung mga sumama ba na mga congressman, pumirma din dun sa Resolution 1414? No, because that is an annual event. It is a world, global. World Travel Market Yes, at World Travel Excel. Market yan eh. Pag hindi kayo sumipot doon, you will be Parang invisible. you'll be to that invisible to the world. tourism. In the world tourism month. They will not even... Paano makakatulong yung congressman sa promotion ng tourism? They will Paliwanag mo nga sa akin yan, Trixie. Hindi niya tatawagin itong mga to for a house investigation. Ayan. Para hindi Yeah, maantala. please understand, that is a World Tourism Congress, ha? Oh! Kaya may congressman. Oh. Please understand all of that. Dapat! World Congress eh. Pasensya na. Congressman Hindi dapat. naman World Tourism Yan ang- Conference, eh. Congress. Kaya pala. Sorry naman. Tsaka ano po eh. Ang taya doon si dating Foreign Affairs Secretary Secretary. Locsin. Eddie Boy. Okay. We sympathize. We Pero sympathize. akala ko rin, ibig mo sabihin sa most traveled, insofar as the environment din is concerned. Ay, kasama rin yun. Kasi one of the things, yung kaya dapat mag-work out sila ng bagong Secretary of DA dahil yung waters natin, most of coastal waters and all that, talagang nasisira na, pati yung temperature daw doon sa coastal areas, Masama na. And even if you change the corals, kung sepulchral, yan ang tawag nila, na yung corals, yung bleach na, Wala na. talagang walang mga isda at walang mga mapapangisdaan yung mga ating mga isda. At yung turismo naman, lalong masisira. Yung mga divers... Alam mo ba na yung Bakawan, ang gandang yung pag nagkaroon ka ng plantation ng Bakawan along the coast, ang ganda. Doon yung mga isda nag-spawn. Unang-una, yung mga, kung pumunta ka sa some parts of Palawan, na malaki yung Bakawan area nila. Ang ganda. Maganda. Tsaka pwede ka talaga malinis pati. Malinis yung tubig. Pero yung mga tourism dyan sa Palawan, like Coron, Anak ko. nakapunta ako. Ang dami ng plastic sa dagat. Parang May walang... nagkwento sa akin, diver, Parang yung walang, mga isda daw, dati, ang teaming yun, parang mahilo-hilo. Wala silang mapagtaguan. May mga cleaner fish, wala naman silang maklean dahil wala na yung mga isda. It's dangerous yung Yan nga yung sinasabi natin palagi na itong tourism natin cannot be stand-alone na department lang. You have to work with the communities. Correct. Kasi, dapat may kultura yung mga komunidad na sila talagang pangano ng Tourism kami. Ang example nga niyan is yung ginawa natin sa Boracay, yung ginawa ni Presidente Duterte sa Boracay. Tigil muna ang lahat. May consciousness Tapos dapat pasok, ayusin yung mga dapat ayusin, tapos saka Bumalik. hindi, muna, in-inform muna yung community. Kasama Na kayo bakit rito. gagawin, Parang gano'n. iyakan sila, di ba, nung natigil lahat ng No, this is for your own good. So ngayon, balik na. Balik na.
And in high demand na naman ang Boracay. Boracay, The malinis world na eh. over, oo. Ganyan dapat yung mga ano. And then, it's not just a place. It's not just a beach. Yung sinasabi ni Trixie, it's a destination. Ibig sabihin, lahat kayo. The whole Lahat community. Hindi lang yung, hindi tourist hindi lang spot. sand, Hindi sand. lang beach. Dito- There are other places Kasama to po go. lahat, culture. May cultural community dito sila. ang obra, yung palagi yung ginagamit in other sectors na hindi naman bagay. Dito yung whole of society. Yan na po. Finally nagamit. Dito. Huwag yun sa mga yung ibang sector, hindi whole of society nyo. Walang ibig. Pero 4.5 million na ang ating arrivals eh. Bakit nyo pa hihingin yung mga ganyang klaseng measure? 4.5 million. Oo. Versus 4.8 million na target. 300,000 na lang. Sa mga Pilipinong uuwi lang, ayos na yun. Sa ngayong Pasko, baka hindi lang 300,000 ang uuwi ngayong Pasko. Eh. Abutin na natin. For a fact, ayun na yung kapatid ko uuwi. So makakadagdag yun. Yeah. Hindi, pero ano naman kasi, we are almost there. Yeah. Tapos 4.8. Sorry. Attend nyo lang ng World Congress. Siguradong takadami ang tourist niya. At yun yung makaklaim na success tong Congress na yun. Tinignan ko nga yung photo nila nung after the inauguration. Dami daming ganyan. Sabi ko, bakit ang dami kaya? Tapos tinignan ko yung report. May mga congressman. Hindi umuwi for the session. May stand-in yun. May Nakamerka na rin at nakamerka. kunwari na siya. Kaupo. Grabe. Ganun pala yun. Ano ka sabihin niya? Proxy. Proxy. Proxy yan. Hindi na kami makakauwi dyan, speaker. Bahala ka na muna dyan sa ano. Please. Kayo nang bahala pumirma Paano ng ngayon? resolution. There is, Yan. trouble in the house. Bago ka pumunta. It's the house on fire. Bago ka pumunta dyan sa Trouble in the House, itong, hindi ko na dapat binabasa itong si Joe eh. Sino sabi niya? They're almost there daw kasi ang atin talagang pinupuntirya, yung tourist arrival ng Bali, 10 million. Ayun. Malapit na tayo, 50%. 4.8. Layo pa ba? Layo yan. 4.4. 4.5 ano pa lang lang. tayo, 5-10 million. 10 million sa Bali pa lang. Bali, 10 million eh. Tayo, ang target natin, Yung airport, di 4.8. mapapa-privatize yan. Despite the revenge travel. Malapit na i-privatize yung malapit Bali na ba? airport na yan. Oo. Talaga? Oo, malapit na. Pilipino rin ang kukuha. Mga Pilipino tycoons din ang Ano ba kukuha. dyan? 10 to 10 million. So the house on fire ay patay The ng house is ano. on May fire. nagbubumbero dun sa house. So, ang paraan nila para mapatay yung sunog, tanggalin si GMA High pressure at saka hose. si Unga bilang mga deputy speakers ng House. Kaya tinatanong ko, yung mga pumunta ba Deputy dyan sa speakers, loob? ano ba papel Ang niya? dami nilang deputy speakers actually. Hindi, walo. Inumpisahan kasi ni Alan Peter Cayetano yan eh. Anong papel ng deputy speaker? Well, In the mga... absence of the speaker. Aside from a prestigious title. Parang first runner-up sa Miss Universe yan. Okay. In the absence of the Miss they're supposed to be Universe, assigned by the members of the specific, ruling coalition. Ayan. So, parang if you are a party to the coalition, in the coalition, medyo ano ka, you are given that particular place of honor. So, walong parties. Sa function naman, may mga... Meron din naman. They preside over certain committees at lahat. And then if there's... Ang dahilan daw po kung bakit tinanggal itong dalawang ito, dahil hindi sila pumirma doon sa resolution. 1414. Ano ba yung resolution na yan? And I like the Ano word, ba talaga? scurrilous. Scarilus. Scurrilous. As in, Scarilus. And the institution on Congress. On the Congress, on the Basically. institution. And the Kasi House. daw po yung Hindi ka resolution, nagpumirma. expressing support, Yeah. para daw po matigil, diffuse, mapatay ang mga masasamang talangka Is curulus. against the lower house, Para dun sa- against the house. Against the institution.
Para dun sa... Sino ba nag-aatake? Eh, di ba si dating Presidente Duterte lang naman ang nagsabi nun? Hindi, meron din. And you need the resolution to You need fight the up resolution to fight. powerless former president. You need the resolution for that. Hindi, aray siguro kasi masakit. Hindi, there are... Hindi naman sila lahat eh. Yung, Ah. Ang sinabi ni Duterte, i-audit yung special fund. Oo. Ang sabi niya, buksan nyo yan. Buksan nyo yung book. O paano naging Pera ng attack taong sa House bayan yun? yan. Papa, hindi ka. Paano? It's an attack on their integrity. Why are you looking at the books? Nagdududa kayo sa pagginastos namin? Ayun. Yan. Parang ganun. So, defensive. So, gumawa sila ng resolution nga. Simpleng Defend the answer. institution. Simpleng answer. Sabi. Oh. We are being audited. Ayun na nga, sinabi na nila yun eh. Sa COA. Ah, di ba? COA will take care of that. Sinabi nila eh. So, there's no need for any... Actually, namatay na yung issue na Wala yun. na yan. Di ba? Wala na. Oh, So, nag-file ano para sa inyo? Binuhay mo lang uli. Para Nag-file na sa nga yung si Congressman resolution. Franz Castro, Congresswoman Castro, ng criminal complaint, di ba? Versus Duterte. Meron ngayong petition daw na ginagawa, questionin sa Korte Suprema by petition for certiorari, yung pag-transfer ng pondo sa OVP na ginamit noong 2022. Yung confidential funds ng OVP nun. Okay. So, fortunately, that's a civil case. They Apparently, are- this resolution, Trixie, I don't know what you think, sobrang halaga sa House leadership na kapag hindi ka pumirma, tatanggalin ka sa posisyon. Parang ano nga eh. Parang hindi- And it has to be unanimous ha. Hindi pwedeng may mga dissenters na ganyan. Dalawa lang. Ano to? Dictator? Ano? No, that's worse than a dictatorship because may ano eh. So, para daw po Walang- ma-diffuse Oo. yung threat sa House, kailangan na resolution. Yeah. So that was Hindi ka resolution pumirma, 14, tanggal ka. 14. Dala mo yung partido mo. Dapat. Dala ngayon- mo yung grupo mo. So, As para sa akin, mas matinding parusa. Pag hindi ka pumirma, wala kang flood control project. correct. Diba? Pag pumirma ka, meron kang flood control project. Pero ano rin to eh, kumbaga show of force on the part of the Leadership. speaker. For Show of what? His leadership. Yun ang To kine-question show that natin. he's a strong leader na kaya niyang pa-obey itong mga to. And for what that purpose? any That you want to future show you're a strong leader. For No. what purpose? nobody said there was Basically, any, sinabi na naman nila doon eh. The integrity of the house is being questioned. So, we have to be one together. Sabi ni United. Ungab, no regrets, okay lang sa akin. Nandiyan yun ang pa gusto meron. kong response. Maganda yan. Maganda. Pero kay GMA, ang sabi ng mga bata niya, nasa abroad siya eh. Nung Kaya nagpipirma tinatanong kayo ko, yung mga pumunta bang congressman dyan sa London, nakapirma. Hindi, leaders May lang to. proxy nga eh. Hindi, we are, Kaso hindi pwede we are talking mag-proxy about si GMA. May proxy daw eh. we are talking about parties. I think more of the parties. Oh, then, it's If si they belong. GMA, kapartido ni Speaker. No, GMA is with PDP. Diba? Yeah, ano na siya, hindi na siya. Lumipat na ba siya? Noon, hindi pa siya bumabalik sa Akala ko lakas siya. So, yan ang mga issues dyan. Nag-resign si Congressman Gonzales from PDP Laban, which was the party of the president. President. Diba? Former president. Former President Duterte. Kasi daw, Former presidents. Duterte, napakababoy GMA. daw nung remark ni President Duterte. Hindi siya kawalan. Si Dong ito, no? Hindi siya kawalan sa But partido. all this drama, Exactly. do we need all this drama at this time? This political Yes, vaudeville? they do. They need the drama. It takes us away from the real life situations like ang mahal ng pagkain. Umaangal yung mga ang taong bayan. Hello, ang mahal ng hindi naman. hindi namin nararamdaman na bumaba ang presyo ng bigas. Napakahirap na nga ako Hindi namin mag-inspeksyon ng warehouse eh. Yan pa sinasabi. raid ng warehouse. Nagre-raid na nga ako ng warehouse eh. We're doing our best. Yan! Thank you. We are allocating more funds for the Department of Agriculture. But your best We are wasn't having more good enough. farm market roads. We are doing a lot of things for farm to irrigation mansion roads. at lahat, etc. So, there is a balance.
that's being done. I don't see any solutions being forwarded on the things that we actually lack. Fortunately, maganda yung mga sinabi ng bagong DA Secretary. But on the part of the Congress, our lawmakers, asa na yung revision ng rice tarification law? Nasa na, ano yung mga pinopropose? Wala man lang ba silang komento na tuloy-tuloy yung pagbaba ng taripa dun sa pork or anything else? Nasaan yung mga yung mga support for our fisher folk para makapaglayag sila? Please take a look at the budget. Yan. Yan ang ngayon yan dyan. yung Because the sasabihin budget nila. provides all of those things. Oh, If talking you are about the seeing budget. the trees, Yes. the forest sila. For the trees. nakikita nila, Ah. the big picture. The big picture. And And then the nasa na direction. yung where are And what are they doing to assuage the anger of the people pagdating dito sa kanilang medyo vague liquidation methods? Well, well, ang publiko, Ah, ganito ang tanggap sa balitang yan. ah. Kasi si Arroyo, kakampi ni Sara. Isa pa yan. Yan ang Of hindi nila course, pinag-uusapan. Cutting to the chase ka naman. At si Ungab, taga Davao, kakampi ni Sara. Kaya kailangan yung sibakin. Yun ang perception na nakikita ko sa mga social media, yan ang kanilang Additionally pa, sinasabi, di ba, may sinasabi talaga ng mga na hindi sinasabi sa press release ng House. ay assailing the integrity, yung humihingi nga tayo ng maayos na audit Well, para sa kanila, mabuting maaga na. Ay, kung ano ba siya, putulin hindi mo na kung Ayan! nakakasagabal sa... Kung hindi kayo kasama sa Baka pagbabago, dumami pa, baka dumami. kung hindi kayo kasama sa pagbabago, Di pa kami- pag-aayos ng ating lipunan, wag na lang. Di pa kami, di pa kami tapos sa issue, magbabalik ka na mawala oras natin, 9 o'clock ng maga. Karambola sa DWIZ.